Alright, magandang araw mga kaubas. Kamustahin natin ngayon yung ating pamumulaklak ng ating ubas pagkatapos ng siyam-siyam na pagulan. Kasabihan nga ng matatanda, inabot na tayo ng siyam-siyam. So ngayon, dahil nga doon sa mga sunod-sunod na pagulan, ito yung nagresulta ng ating pagpupruning. Nagkabungi-bungi yung ating cluster of berries. Ayan o. Nagkabungi-bungi. Supposedly, dapat yan malago. O, kita nyo. May cluster na siya. Sinlaki na ng bits yung kanyang mga bunga. Yung iba natuyuan ng nalaglagan ng bulaklak. O. Yun ang epekto, yun talaga ang kalaban ng ubas kapag madalas ang pagulan. Doon nagkakaroon ng Kaya mas advisable ko sa inyo pagkatapos mag-habagat o mag-southwest monsoon, doon pa lang kayo mag-start mag-pruning. Ayan o. Di ba? Nagkabungi-bungi o. O. Pero matibay ito. Katao ba ito o. Kita nyo o. Marami pa rin naiwan. Pag lumaki na yan, mas maganda pa dahil masisiksik yung kanyang cluster. 'Di ba? Ayan oh. Ito pa. Oh. Marami pa rin namang natira kahit papaano. Yung talagang ang naapektuhan talaga, ayan oh. Oh, katulad nito, natuyo yung kanyang bulaklak. Oh. Bulaklak 'yan. Dahil nga sa sunod-sunod na pagulan, natuyo, di ba? Sayang. Oh, ayan oh, may natira pang isa oh. Pero natuyo talaga siya oh. Tapos dito, ayan oh. Ito yung tatlong cluster nun, pero wala na oh, natuyuan na. Nalaglag na. Oh. Kaya hindi magandang bunga ng ubas kapag July, August, dahil yan ang kalakasan ng habagat sa panahon ng habagat, tagulan, no? Ito pa. Ayan, no? Kahit pa paano may natira. May nakasurvive. Oh. Maliliit nga lang yung cluster. 'Di ba? Unlike nung mga panahon na kasalukuyan pa lang siyang nagbubulaklak, biglang dumating yung bagyong Egay, Palcon at saka yung huli, yun, nadali ng ulan. O, nagkabungi-bungi. Diba? O, kita nyo, bungi-bungi. Nagkalaglagan. Diba? Pero kapag natatakloban ng daon na ganito, nakakasurvive. Oh. 'Di ba? Oh, kita niyo yung bungi niya oh, dami. Pero magtutuloy-tuloy na 'yan. Basta ang ubas nakaganto na, naka-cluster na, may mga butil na siya ng bunga. Ano na 'yan? Tuloy-tuloy na kahit mag-uulan. No? Ayan oh. Wala na 'yan, matutuyo na 'yan oh. Kasi nung nag-pruning ako, kaganda ng panahon, first week of September of August. Tapos yun nga, biglang bumagyo. Siyam na araw. Nung mga panahon na yan, nagpo-pollinate na nasa pollination period na. Yun ang mahirap Kapag nagpo-pollinate tapos biglang umulan, pagka naman nagpo-pollinate na yan, kailangan ng matinding sikat ng araw para mabuhay. Ayan oh. Sayang oh. Bungi-bungi oh. Supposedly dapat siya mahaba. Oh. Sayang talaga. Ayan pa oh. Oh. Kabungi-bungi. Sayang. Pero marami pa naman. Oh, katulad niya no. Dikit-dikit oh.
Dikit-dikit oh. Oh. Kaya lang, bungi. Nakakapanghinayang talaga. Kapag sayang. Inabot ng pollination, inabot ng tagulan eh. Habang nagpo-pollinate. Kaya ang nangyari, ganyan. Nagkabungi-bungi. Pero marami pa rin, kahit pa paano. Ayan o. Bungi. Yeah. Tapos pag nag-uulan, automatic yan, naglalabas yan ng extra shoots. Ayan o, ugat. Pwede nyong lagyan ng lupa ito, tapos ipruning nyo, iputulin nyo rito. Yan yung magiging natin, panibagong seedlings. Ayan o, automatic yan. Pag matindi yung ulan, naglalabas talaga yan ng ugat. O, ayan o. Natuyuan, no? Nagkanda tuyo habang nagpo-pollinate. Yan ang talagang Kaya hindi ina-advise na mag-pruning ka during tagulan. Oh. 'Di ba? Bunging-bungi oh. Oh. Ganda. Oh. Mga 2 weeks pa. Sinlaki na ng jolin yan. Oh, pero malusog. Nagbabadya na naman ang ulan nga eh. Doon sa parte ng Zambales, Castilleos, yun oh. Inamumuong cluster of fog clouds. Di ba? Pero yan, malusog oh. Ganda ng tubo oh. Ganda ng tubo ng ubas. Oh. Di ba? Oh. Sayang. Wala eh. Inaabot ang siyam-siyam. Kaya nagkaganyan, no? Bihira. Oh. Natuyo. Ayan, oh. Sayang. Ito, oh. Antayin na lang natin ulit itong mag-mature at makapag-pruning tayo by summer season sa August. August, sorry, sa March. 120 days bago tayo makapag-harvest ulit. Sayang talaga. Ang gaganda pa man din ng mga bulaklak ng mga panahon na maganda ang panahon eh. Kaya lang natalo ng ulan. Di ba? Sayang. Ganda oh. Ubas na ubas oh. Gandang tignan oh. Di ba? Patok na patok. Very nice. Antay lang ulit tayo ng 120 days para makapag-harvest ulit. Di ba? Ito maganda tong isang to oh. Mas nauna pang lumaki. Tingnan nyo. Ayan o. Ito tagal na nito eh. Bunga sa tendrils. May bungi. Nagkanda bungi. Sayang. No? Malusog. Diba? Nakakatuwa pa rin kahit pa paano may natira sa pagpupruning natin. No? Upo muna tayo. Yan. Nasa baba tayo. Nasa taas tayo. Yun o. Ganda. Nasa second floor tayo ng bahay ko. Meron akong pahingahan dito. Kaya, ayan. Diyan ko itinanim yung aking puno ng ubas. Kita nyo, puro bubong yan, no? Yan ang community namin. Diba? Nagtatanong sa akin dito kung may puno pa ako ng ubas eh. Kaya lang nahihirapan akong kumuha ng lupa. Sa community namin kasi walang makakuhanan ng lupa rito eh.
Puro bahay. Kaya tinamad ako magpatubo ng panibagong seedlings. Sayang yung mga cuttings na itinapon ko lamang. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat at mabuhay tayong lahat mga ubas.